everyone! Welcome to my channel, Kurachang Nurse, dito sa YouTube, Rumble. Meron din akong TikTok, Instagram, and Facebook. Pero yung Facebook ko naka-deactivate ngayon. So, I'm a nurse here in the US. Para sa mga bago sa channel ko, salamat po sa panonood. Chika-chika lang naman tayo, hindi to talaga very educational na channel. Ang sinishare ko lang is yung naging experience ko pagdating sa pag-apply, pagdating ko dito sa US, sa mismong workplaces na pinagtrabahuan ko or pinagtatrabahuan ko. And sinishare ko lang naman sa inyo para magkaroon kayo ng idea. So, ang gusto kong i-discuss ngayon is about kung gaano katagal akong nag-apply. Okay? So, to be exact, nag-start ako mag-apply after ko makapasa ng NCLEX. That was 2019. Si MedPro kasi kausap ko na siya 2018 pa. Kaya lang dahil wala akong work experience na solid. Meron ako mga work experiences pero hindi siya solid. Karamihan volunteer, ganyan. Karamihan CI ako. Ganyan. So hindi yun pwedeng i-count. Kumbaga, pero hindi ako 0-0 sa mga hospitals or sa bedside, ganyan. Hindi man ako 0. Actually, may OR pa ako, ganyan. Pero puro volunteer. So, ang pinaka-solid na experience ko lang ay nag-start 2019. So, ganito yung nangyari. So, nag-inquire ako kay MedPro 2018, mga mid-2018. Kasi nakita ko yung ad niya, USA is looking for you. So, sabi ko, ay, paano kaya ako makakapunta? Wala akong work experience. So, pumunta ako kay MedPro. So, ano yung ni-require ni MedPro? Kasi wala akong work experience. Ang sabi lang ni MedPro, mag-NCLEX, mag-IELTS, at mag-start na sa bedside. Once na may NCLEX ka na, may IELTS ka na, at nag-start ka sa bedside, mag-sign up ka na sa amin. So, kaya si MedPro yung una kong pinili kasi wala naman akong choice at that time. Si MedPro lang yung tumatanggap ng walang experience as long as mag-start na. Yun lang yung requirement niya. Kasi nga naman matagal din naman yung wait time. So okay lang, makakaipon ka na ng experience habang nag-iintay ka. Kasi nung time na yun, naka-retro naman. Ang ibig sabihin nun ay naka-stop yung visa application process sa specific na priority date. So ayun, so naka-retro pa nung nag-a-apply ako. Kaya pasensya na muna pala, naka-shades ako kasi ang taas ng araw at ang init kayo dito, pero naka-jacket ako para hindi masunog yung dito kasi iba talaga yung init. So ayan, nag-explain pa. Nung 2019 meron na akong NCLEX, IELTS, pero wala pa akong work experience. So nag-apply na ako that time. At 2019 bandang November, nakahanap ako ng hospital. Sinign up ako ni MedPro. Okay, so med-surg yun. So med-surg ako. Naka 3 months din ako dun sa med-surg na yun. Dun sa mga, nagtiis din ako ng 3 buwan dun sa walang kwentang hospital na yun. Sa totoo lang, walang kwenta. Wala akong pakialam kung ano sabihin nila. Talagang very, 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 very unprofessional ng mga tao dun. Very unprofessional ng lahat ng mga nandun. Wala silang pakialam kung rude sila, kung mean sila, wala silang pake. And kahit magsumbong ka dun sa kataas-taasan, they will not do anything about it. And if you're not done with your work, even if it's not physically possible for you to complete your work, you have to stay. And kung 4 hours ka magstay, they won't pay you. Wala silang pake. Basta 12 hours lang yung babayaran sa'yo. So, ganun sila dun. At, ewan ko lang sa ibang facility, pero yung pinuntahan ko na yan, sobrang worst talaga siya. Wala silang pakialam. So, 3 buwan ako nagtiis, nag-stop ako. So, although nakapag-sign up na ako kay MedPro ng contract, nag-stop ako on my 3rd month. So, syempre, nakastop din si MedPro. Hindi din siya magpa-process kasi nakastop nga. So, naka-hold ngayon si application. So, 2019 yun. Eh, pagdating ng 2020, biglang nag-pandemic. So, isa pa yan. So, dahil pandemic, syempre natatakot akong lumabas. Pero, sa totoo lang, nakonsensya din ako kasi nurse ako. Tapos, alam mo yun, syempre may obligasyon tayo sa Panginoon. Nurse ako. Tapos nasa bahay lang ako. Kailangan ako sa labas. Yun yung feeling ko. Parang yun yung
yun yung naging ano sa akin, naging pangungusap sa akin ng Lord. So ang ginawa ko, nag-apply ako pero sa dialysis. Yun, suggestion kasi yun din nung recruiter ng MedPro na try ko sa dialysis kasi may opening sila. So in short, nag-dialysis ako July 2020 na. So ayun, kasagsagan ng pandemic, nag-dialysis ako for almost 2 years din. Kulang-kulang. Sabihin na natin mahigit 1 year, siguro 1 year and a half din. So nag 1 year and a half ako plus PRN na lang ako after 1 year and a half kasi meron pa akong another job nung time yun na full time pero home base. Nursing job din siya pero home base na US based siya. So US yung kliyente, ibig sabihin, pero doon ko siya sa bahay ginagawa. So yun yung mga dahilan kung bakit inabot din ng 3 taon. So nung mag-start na ako kay MedPro, tuloy-tuloy na. Nung mag-start na ako sa dialysis, tuloy-tuloy na yung processing ko kay MedPro. Siyempre, ang unang-unang inaantay dyan is yung labor certification. Papatunayan muna ni MedPro na kulang, wala silang ma-hire dito kaya siya mag-hire sa labas. Oo, ganon klase. So, pag natapos na yung labor, parang I-140 na, I-140 stage, ito na yung I-140 is document yun. So, document yun na ipapafill out sa'yo, tapos isasubmit yan sa USCIS, yung nagpa-process ng visa, tapos mag-aantay ka ng approval. Pag na-approve si I-140, ang susunod na gagawin ay ano ba tawag doon? Documents na. Civil docs, yon. Kasi alam niyo yun, dito sa pag-apply nga, may mga jargon nga kami. So, pag sabing, anong stage ka na? Sasabihin mo, civil docs na ako. Pag narinig mo na yung civil docs, ibig sabihin, may list of requirements or may list of required documents na kailangan kang i-submit. Kasama na doon yung birth certificate, kasama na yung mga anak mo ha. Yung dependents mo, so birth certificate, marriage contract, yung birth certificate ng mga anak mo, ano pa ba, NBI, police clearance, mga ganyan. So once na nasubmit mo na yung civil docs, mag-antay ka ulit. Ang goal mo is maging DQ, jargon ulit yon. DQ ka na ba? Pag sabi sa'yo DQ ka na, ibig sabihin documentarily qualified. Pag DQ ka na, ay ibig sabihin pasado na lahat ng documents mo, pasok na sa banga. Mag-aantay ka na lang ngayon na mag-current ang visa bulletin. Pag sabing current, jargon uli yun. Pag sinabing current ay hindi siya nakastop at a specific priority date. Ibig sabihin basta tuloy-tuloy lang yung processing kahit anong priority date. Siguro meron pa rin silang sinusunod na queue pero tuloy-tuloy na yan. Hindi na sila yung ngayon itong date lang na itong pinaprocess at nakahinto lahat. Yun ay tuloy-tuloy na. So nung nag-current siya year 2021. Nag-start yata mag-current. Kung di ako nagkakamali, nag-start mag-current. So syempre since year 2021 nag-start na mag-current, ay abang-abang na kami naantay na namin na anytime soon may visa interview na kami. So talaga sa totoo lang, yung mga nag-a-apply pa US, ito ay isang bagay na sobrang tagal, kailangan matyaga ka. Kailangan i-enjoy mo every minute, every second of every day na nandiyan ka sa Pilipinas. Hindi mo pwedeng, as much as possible, wag mong ituon yung buhay mo doon sa pag-aantay kasi maiinis ka, mawawalan ka ng gana kasi nga ang tagal. Lalong-lalo na may mga maaga pang nag-apply sa akin na mas matagal pang nag-apply na mas nauna pa akong nakaalis. Kasi nga syempre iba yung naging proseso nila at that time. And ko alam, basta nauna ako merong nauna yung priority date sa akin pero nauna ako nakaalis. So hindi ko alam kung paano ginagawa yun. Ma-approve or ma-DQ ay nag-antay na ako at doon na ako nag-start mag-prepare ng mga gamit,
magbenta-benta ng mga sobra-sobrang gamit kahit matagal pa. Basta very positive na ako na makakaalis na kami kasi ayokong mag-haul. Meron akong video about dyan kung kailan ba dapat mag-prepare. So yun, nag-prepare ako ng maaga, namili na ako ng mga maleta unti-unti. Ganyan, unti-unti na ako namili ng damit, unti-unti ako nagbenta ng mga gamit, ganyan na. Kaya nung time na visa interview na namin, konti na lang yung inaayos ko. So ayan, total of 3 years. So i-count natin from the time na nag-apply ako or nag-sign ako with MedPro. That was November of 2019. November of 2019, syempre na-stop siya. At natuloy siya ulit ng July 2020. Ay, syempre ibilang na natin yung wait time ko dun sa na-stop ako. Ayan, sorry po, medyo uminit yung phone kasi nandoon siya sa dito sa ibabaw ng malapit sa windshield, naiinitan siya. So sabi niya temperature daw is high. So ayan, kaya naputol. So ayan nga, since November 2019 hanggang yung pag-alis namin is June 2022. November 2019, November 2020, November 2021, November, December, January, February, March, April, May, June. So, 3.5 years din yung pag-aantay namin bago kami nakaalis since the time na nag-apply. So, ayan. Yan lang yung chika ko sa inyo, and tulad nga ng sinabi ko, hindi pare-pareho bawat isa. Bawat isa may kanya-kanyang proseso. Although, same path naman yung pagdadaanan. Pero syempre, yung wait time hindi pare-pareho. Yung mga pagsubok na pinagdaanan ko, syempre, kailangan kong huminto dahil nagka-problema sa pinagtrabahuhan, mga ganyan. So yun, hindi pare-pareho. So yun lang. Sorry, ang sabaw-sabaw ko kasi antok na antok ako. Galing ako sa work at naantay ko lang si Beshi. Naantay ko lang yung aking lovey dudes. Nagko-grocery at tinatamad na ako mag-grocery. Sila na yung nag-grocery. So ayan, bye! Have a great day. Pasensya na talaga ang taas ng araw. Sakit sa mata. So yun lang, bye!